variety shows, concessionaires, ilan lang yan sa mga hinihintay ng mga estudyante tuwing UPIS Fair. Pero ang pinaka-inaabangang programa, Aplaya! Aplaya! Botby! Battle of the Bands! Botby! ang Battle of the Bands. Mapagpalayang araw UPIS, ako si Arunis Licerio at ito ang MC Naglaya feature. Ang tema ng fair ngayong taon ay Agos, mga kilapsaw na nagkakaisa, iisang alon ng pag-asa. Para kay Raya Season, ang Public Relations Officer ng pamunuan ng Kamag-aral 7 to 12, espesyal ang Aplaya Battle of the Bands dahil marami itong mga alon o mga pagsubok na hinarap. Noong una ay kalmado pa ang dagat at kontrolado pa ng PKA ang paghahanda para sa Bot B. Ngunit sunod-sunod ang pagdating ng mga alon. Isa rito ay ang pagtaas ng heat index at bumalik muli sa online remote learning ang UPIS. We had no guarantees, ika nga ni Raya. Kahit sunod-sunod ang paghamon ng mga alon sa PKA, nairaos pa rin nila ito. Sinimulan ang programa ni Assistant Principal for Academic Programs, Dayan Kaluwag, bilang panimulang tagapagsalita. Let's make some noise! Thank you! Then, magandang gabi po sa lahat sa inyo, sa mga magulang na nandito. Sumunod naman ang pagpapakilala ng mga horado ng BOTB na sina Aldrich Agad, EJ Adralin at Dean Cabrera. Agad namang nagsimula ang mga performances. Ang pagkasunod-sunod ng mga banda ay Di Makapik, Omnoms, Food Banda, A to Z, Peppers at Alas 6. Bagong mga muka ang Peppers at ang Di Makapik. Ang mga ibang banda na may nakasali na sa tanghal Battle of the Bands 2023. Sa setlist ng bawat banda, tumugtog sila ng 1 hanggang 2 existing songs at ng isang original song. Exciting marinig ang mga pinili at mga sinulat ng mga kanta ng bawat isa. Pero di lang ang mga banda ng UPIS ang nagpakitang gilas. Napatayo at napatalon ang mga manonood sa performances ng ating guest bands, ang Hey June at ang dating kampiyon sa tanghal Battle of the Bands 2023, ang HSK. At ang pinakahinihintay ng lahat, kilalanin natin ang mga nagwagi. Ang nakakuha ng People's Choice Award ay ang Di Makapik. Para sa mga nakasampa ng podium, ang nakakamit ng ikatlong gantimpala ay ang Alas 6. Sumunod ang Peppers na nagkamit ng ikalawang gantimpala. At panghuli, kilalanin natin ang kampiyon ng Aplaya Battle of the Bands 2024, ang... Hi! We are Food Banda! I'm Kian, the bassist. Jai, vocalist and rhythm guitar. I'm Cassie, the drummer. Melise, I do keyboard. I'm Shasha, one of the vocalists. I'm Kara, the lead guitarist. I'm Echo, one of the vocalists also. Bakit yung naisipang sumali ulit ng BOTB ngayong taon? Wala. Basically, parang gusto lang namin i-share yung ginagawa namin music sa tao. Gusto lang namin mag-enjoy. Yun lang yun. Wala kaming plano. Vibes lang. Vibes lang. Ano ang naghikayat o naging inspirasyon nyo sa pagsali? Hey June! Sila yung guest band this year. Hi, we are Hey June! Yes. Siguro isa na sila sa inspirations namin, yung guest band this year. And I guess of course, yung samahan namin as a group, parang gusto lang namin mag-bonding. And yung making music, that's a form of it. Parehas lang yung sagot ko. Inspiration ko po si Elise. Actually guys, inalingan talaga namin dahil magagalit si Elise if hindi namin inalingan. Hindi daw kasi namin mabibili yung pasensya niya. Ano ang mga kabilang sa inyong setlist at bakit ito ang mga pinili? Ang setlist po namin is Halik and Fallen. Siguro, yan yung audio song namin, sabihin mo. Ano ba nangyari doon?
siguro kasi naghahanap kasi kami ng mga magandang tugtugin. Tapos siguro, siya nag-suggest ng halik, si CJ, kasi merong drum part. And kung narinig niyo yung bot B, ang galing niya sa drum part. So, sinali po namin yun. Sundin niyo yung drummer niyo para. Tapos, yung Fallen naman, feeling ko ako yung nag-may pakananon kasi may bass part. gusto ko kasi pag gusto ko kasi pag pagtutugtog kami, litaw yung bass. So, siguro yun na rin yun. And also, parang napili namin yun kasi nung nagja-jamming kami, yung halik, yung parang gumanon yung sound namin. So parang yun, okay, parang pwede namin ipanglaban yun. And then yung Fallen, usual kasi sa mga botby na parang, okay, tugtog tayo, kamikaze, magbalik, kalalili, ganun. So we wanted to depart from that, tapos parang mas ibang vibe naman yung gusto namin. So we chose Lola Amo. Actually, Raining in Manila gusto namin, pero Fallen pinili namin since may time limit. Ano ang mensahe ng inyong original song at paano ito nakaugnay sa tema ng Agos? May binigay kasi na prompt for the original song na bata kami, hindi bata lang. So, nag-apply siya doon kasi yung main message kasi ng song is yung the youth right now is the future. So parang since napakalaking responsibility na maging kinabukasan ng mundo, parang people should not underestimate the youth even despite their age. Ano ang pinaka hindi niyong malilimutang parte ng karanasan niyo sa pagsali at pagkapanalo sa botby? Siyempre, pakiramdam ko kasi noon, wala talaga tayong place. Kasi tumugtog kami para tumugtog lang eh. Hindi kami tumugtog para manalo. Tumugtog kami para mag-enjoy, magsaya. Pero, bukod doon, siyempre, hindi naman nawawala sa isip namin na baka manalo kami. Pero hindi talaga namin yun ina-expect. Since from the very start, sobrang tutok na ako dun sa banda. Nakita ko talaga yung difference from the very first rehearsal hanggang dun sa performance. Tapos sobrang drastic ng improvement. So, dun pa lang, like just looking back, dun sa performance, kahit wala yung award, parang sobrang napaproud ako sa banda namin kasi sobrang laki nung progress namin. So, we have video evidence. Yeah. Parang favorite ko rin yung mismong pag-perform. Kasi sila, syempre, naka-perform na sila. Ako first time ko pa lang doon. So parang ito, kinakabahan ako, ganyan. Pero tama sila, nung andun na nga sa stage, yung mismong presentation na namin. Parang halos nag-vibe lang kami lahat. Tapos hindi ko alam, nag-enjoy na pala kami. So, akin super specific actually. Kasi mga few minutes bago kami pumasok sa stage, parang actually naka-video yun. Nandun kami sa sofa nung naharap ako. Tapos, literal na inaakapela namin yung parts namin. Para lang, alam mo, para mawala yung kaba, para hindi namin malimutan. Ganun. Parang doon ko lang na-realize na, wow, ganito pala natin napapahalagahan yung music na tinutugtog natin. Dalawa yung parang pinaka-tumatak sa akin. Una is siguro yung rehearsal namin or yung process paano kami napunta doon sa botby. Kasi parang para sa akin yung rehearsal namin, parang naging escape ko siya. Na parang pagdating ko doon, nawawala lahat ng, tinatanggal ko lahat ng stress ko. Tinatanggal ko lahat ng stress ko, tapos parang, tapos parang nakikita ko lang sila na masaya sila. Na parang gusto lang nila, parang binubuhos nila yung lahat na makakaya nila para lang yung maano na. Tapos yung isa pa is yung mismong performance kasi grabe yung thrill, yung kaba, yung saya. Lalo na yung grabe, oo. Di ko alam na magagawa ko pala yun. So yun yung pinaka-tumatak sa akin. Tsaka after ng lahat nito, siguro yung pinaka-importante yung nabuo namin relationship or bond kasama yung isa't isa. Mahal ko kaya. Add lang din. Tumatak din sa akin yung support na na-receive namin sa crowd. Hindi lang galing din sa batch namin, but also dun sa mga friends namin na nag-support throughout the whole process. Din sa crowd na nakikanta. You guys. Parang remarkable talaga yun. Shoutout po kay Edwin sa KNR. Maraming salamat. Bayani. Bayani. Para sa banda,
Ang musika ay nagsilbing tulay upang kumonekta sa isa't isa at kitang-kita ito sa kanilang pagtanghal sa Botby. Puno ito ng pagmamahal para sa pagtugtog, sa pag-perform, at para sa isa't isa. Ang performance ng Food Banda ay tiyak na kumonekta at nagpabusog rin ng mga manonood. Maging ganap na musikero ka man o casual listener ka lang. Di lang dahil sa kanilang taglay na talento, pero dahil din sa dedikasyon nila sa musika. Ang paglaan ng oras, pawis at puso ay nagsilbing daan nila tungo sa tagumpay. Pagbati muli, Food Banda. Muli, ako si Aruni Sky Licerio. Ito ang MC Naglaya feature na nagpapaalalang kabataan, magsilbi kang sinag ng kalayaan.